Yo, mic check! Jonas versus Emer Industria. Nung live, nung napanood ko itong ng live, para sa akin, Emer to. Bagay ba sa akin ganitong buhok? Tayo, nabili ko lang sa, ano to eh. Nabili ko lang sa TikTok. Oh, di ba? Okay, ina. Rasta! Um, para sa akin, Emer to nung live. Ewan ko lang ngayon na mapapanood ko siya dito sa harap ko, sa monitor. Parang mas naging epektibo para sa akin si Emar, although syempre Jonas yan, pero yun nga, ewan ko lang kung dito sa video magbabago ang aking pagtingin. Bati muna tayo, teka, ayusin ko na mic ko. Aha. Galing to sa wait. Flip Top Isa Buhay 2026 prediction. Yung mga magpapabati dito. Tara. Yon, we want Apex, sabi nung isa. Ako rin. Gusto ko si Apex. Tama ka po, Shernan. Siyak yan pag A-game. Pareact ng kanta nila Sak, Rega, Towdern, Sixth Threat at Mr. Lefty Idol. Hell and I, Waters. Uy, meron ba? Tismayado kay Sak pero inaasahan pa rin, Boss Shernan. Kasi iba pa rin pag-prepare si Sak. Oh, yun nga. Ayan lang naman yun, nai-imagine ko lang kung ganun ang gagawin niya. Yung healthy na siya, healthy sa mental, healthy sa yung physical. Ay nako, Timano, pwedeng makuha niya talaga yun. Salamat Tito Sherna, nakaranas din ma-shoutout ng nag-iisang henyong pogi. May twist daw, idol, ipapasok daw si Apex, si Arik. Ayos, kung ganun. Yep, let's be real. Matalino si Sak Maestro at iba ang nagagawa niya pag handa siya mismo. Kapwa battle MC siya nagsasabi iba ang preparadong Sak. Totoo yan. Pa-review naman Tito Sherna ng Tuldok, sabay tawa ha. Meron na nga. Ba't ang dami ko nakikita ang comment dito, di ko daw magagawa ng reaction video. Meron nasa Facebook, di ko lang nilagay sa YouTube. Kasi namumula may copyright Actually may copyright din sa Facebook pero yung kikitain nun kala Apex na mapupunta at inayaan ko na. Naman. Eto na. Jomar. Jonas versus Emer Industria. Let's go. Naalala ko ito si Jonas, pinili niya mauna. Si Emer Industria, tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, unang banat, ahon 16, Emer Industria. Game. Bakit ako? Pucha, alam ko na to. Alam ko na to. Magpapatawa ka tapos tatawa kayo. Ang inang niya. Magpapatawa ka tapos magtatawa kayo. Parang ano yun, kakain ka tapos tatay ka. Habang hindi mo na mamalayang hindi na ito masaya para sa'yo. Pagkat ang enerhiya niyong halakhak ay para sa akin, di ba? At hindi para sa'yo. Ang swerte ko naman. Kasiyahan ang dala mo para sa akin habang kamatayan ang dala ko para sa iyo. Biyahing pa impyerno, sakay ka ng gintong karo, pahantungan at kusang para yon para sa iyo. Baka nakakalimutan mo. Yung huling kabayan nating dinigma sa akin pinutukan ko lang kahit wala akong dalang baril. Ikaw sa taba mong yan, kaya kitang patamaan kahit hindi kita barilin. Sa pool, ganun ako kaasintado pagkat derecho ang aking paningin. Hindi tulad mo kay galing lang mga mata ng tao, palibasa duli. May ground. Kuya, may ground. Sa pool, ganun ako kaasintado, pagkat derecho ang aking paningin. Ikaw kay galing lang mang mata ng tao, palibhasa, dugyot ka mag-isip. Ganyan kita ngayon babastusin. Ahon, say, game, Pagkat dito sa game, Anong meron sa game? May tangke, no? Hoy, alis!
Sa bilog mo, wala akong planong makisama. Lagi lang akong nakadistansya. Pagkat pagiging inutil lang, pagiging hurado na ang basihan ng boto ay pakikisama. Walang pagpapahalaga. Nakabase lang sa pakinabang ng mga kasama. Kaya hindi nakapagtataka, hindi mo nakasama ngayon ang dati mong mga kasama. Salamat mga kasama. Kaya ko na to. Sa bilog ko, puro tirador, birador, organisado, latag sa lamesa ang galaw. Habang sa bilog mo, oo, puro din tirador, birador, pero ikaw yung putang sa ibabaw ng lamesa nila sumasayaw. Aha. Kaya nga, ang lambot bumitaw. Tila kitikiting kinakalantari sa tawanan ng pamanyakis niyong hiyaw. Naaalala niya kung paano siya minumuli sa tinutumbungan ng sarili mong mga bayawang imagery. Baboy, pagkat binaboy. Asal balahura, pagkat binalahura. Gamol, kasi ginamol. At yung kumpol na trauma mong daladala. Tingnan mo, payag ka magmukhang tanga habang hindi mo hilimang iyong dinadala. Nagawa mo na rin gawing kapansanan ng nagawa mo na rin gawing katatawanan ng kapansanan ng iba. Purong kalungkutan mo yan, Jonas. Refleksyon yan ng hindi mo hinilom na dinadala. Kaya meron akong dala. Pwede kitang resetahan, gamutin, kaso ganun din, magbabayad ka. Pagkatalino ko ay hindi libre. Tila ginto sa palayan sa pag-ani umaapaw, habang talino mo ay bigas sa sinaing, hilaw na nabahaw, nilulumot pa at nilalangaw. Kumbaga, pananalita ko ay pati mga kampyon nakalimot, nagulantang sa pagkahalimaw. Yung pananalita mo ay kay dami lang na bentang nakaw na kwintas at higaw. Nakaw, kaya pala mukha kang politiko. Kaya ang plano ko sa'yo, balatang ka ng buhay at iparada sa buong Pilipinas ang iyong bangkay. Kasabay ng bangkay ng mga korap na politikong hindi na dapat pang makulong, kundi dapat mamatay sa harapan namin sila ng sabay-sabay. Dapat. At sabay ka na, Jo! Jo, sabay ka na. Total, isa ka rin namang korap sa kulturang hadlang sa kamalayang matagumpay. Pues, tikman mo ang suntok ng kamaong may kalamang bakal sa sarado kong kamay. Naturingang kamay kantang tungkol sa mga daliring, ngunit hindi mo nakita ang kahalagahan ng sinusulat ng kamay. Kaway ang mga estudyanteng nakakasabay sa pag-aaral ng mental ng komedyanteng hindi nabalanse ang emosyon. Piniling mamatay sa sarili niyang desisyon. Kaya't talasan ng pandinig pangunawa sa kanyang representasyon. Pagkat ang kanyang ipatatanghal ko sa kanya ay ang susunod nating tatalakayin sa susunod na misyon. Galingan mo bago kita ikahon. May mga ilan-ilan na magagandang punchline para kay MR Industria. Bali kasi ang nakikita ko kasi dito kay MR Industria yung hindi na siya per punchline yung pagtatanghal niya, pero masyadong mahaba yun para umabot ng kulang-kulang 6 na minuto. So itong round 1 para sa akin yung sobrang oras niya ay hindi nasusulit. Andun tayo sa magandang pagtatanghal pero rap battle pa rin to. Kailangan talaga mas iakma natin yung gagawin natin kung nasan tayo. So, parang sa pagkakaalala ko 2 and 3 ko siya naboto noon, pero itong round 1 medyo sa akin dito sa nung nasa harap ko na dito sa monitor ko, hindi ganun kalakas para sa akin. Anyway, Jonas, tara, round 1.
O, tapos? Ano na? Boss! Kala ko pa naman, ihaharap mo na ako sa isang sinyo. Yung pala, itatapat mo lang ako sa 1 kilo. Isang sinyo, Hoy. 1 kilo. Hindi ka malupit at dapat mong tandaan to na napasama ka lang sa ahon kasi nga ang gaan mo. Mhm. Ganda nun. 1 kilo, nakasama sa ahon kasi ang gaan mo. Ganda nun. Unang kita ko pa lang, alam ko nang ikay lampa. Sobrang payat, kinang ina ka, nasasaktan ka sa amba. Walang kalaman-laman kahit saang tingnan banda. Pustahan tayo, kaya mong matulog sa kulungan ng gagamba. Pansin nyo ba mga tol? Halos bungo na lang si Ulol. Ganto itsura ni Ghost Rider pag hulugan yung motor. Aasar-asarin ko lang tong walang bilang na to. May tattoo ka pa sa ulo, mukha kang pamintang buo. Enigma, bakit yung mga agrupo mo panay ganto? Sa uprising ba si Plasma lang pinapakain mo? Real talk. Uprising talaga ang gusto kong salihan dati, mga brad. Kaso sabi ni Arik, dapat daw kahit 1 year may experience ka sa drugs. Gago. 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 Kaya wala akong bisyong naiyabang. Kaya yun, ako ilaglag. Puta sa MR, tiningnan mo lang, pasok agad. Tingnan nyo naman kasi yung hubog. Mukhang ignorante sa tulog. Ignorante Sa sa to. buong buhay mo, 2 beses ka lang nagmumog. Yan mga itsura mo pare. Di ka man lang ba naaawa? Di mo na yata tanda kung kailan huling hawak mo ng kutsara. Pero malamang sasabihin nito, payat lang ako pre. Di ako nagbabato. Sa pulis mo sabihin yan kung maniniwala sa'yo. Alam nyo trip ni Emar pag nakasyabo ng matindi, Ano? manonood ng porn tas magjajakul siya nakabigti. Nakina sobrang horror na magjajakol na kabigte ko. Maglalayas ng bahay kahit wala namang nagagalit. Biglang mag-iimpake ng mga hindi niya naman gamit. Kukuha ng kutsilyo tas maghahamon ng saksakan. Pag merong papalag, biglang magbabakla-baklaan. Pag bumaba na yung amats at nagutom na si brother, papasok ng karinderya tas magpapanggap na food vlogger. Ano, mabababaw ba? Yung mga sinabi ko, sinadya ko yan na ihain. Para naman pag rounds mo na talagang magmukha kang malalim. Gusto ko kasi magka-million views tong battle na to, ayokong maging boring Brad. Hindi kasi to magiging classic pag binadibag kita agad. Work today is broken. Paki We're ko. all working in too many disconnected apps. Paki ko. And it's killing team productivity. Dito pa papasok ko medyo nabitin talaga ako sa round 1 ni Jonas. Although, nabitin ako sa patawa. Although may usapan talaga na 2 minuto. Kay MR, maraming nasayang na oras. Kay Jonas, mas maraming magandang punchline. Nabitin lang ako kasi round 1 talagang dun yung ina-expect kong momentum ni Jonas. Pero round 1 bibigay ko kay Jonas. Mas epektibo. Style class kasi to. Mas epektibo para sa akin si Jonas. Although hindi ito inaasahan kong Jonas na pwedeng mas tingin ko may mas maganda pang magagawa si Jonas dito. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi yun yung nakita ko. Kasi kay Plasma pa lang puta solid na nun lalo pa kung kay MR Industria. Pero yun, mas epektibo round 1 Jonas sa akin. Round 2 MR, tara. Napakagandang representasyon ng susunod nating tatalakayin. Ang pagkukumpara ng yamang Tagalog sa nananagalog lang.
Kita nyo naman ang purong-purong atensyon. Ito'y purong-purong intensyon. Ika'y purong tawanan. Ako'y pangpugot ilusyon. Ito'y puro halakhak. Habang yapak ko'y purong pundasyon. Pagkat ang kasiyahan para sa akin ay ang purong edukasyon. At wala ka nun. Hindi edukasyong pang-paaralan na, kundi edukasyong pangkaisipan ang natatangi sa iyong solusyon. Mamamatay na lang akong habang buhay mag-aaral kesa manatili sa nakakatiring limitado mong kompetisyon. Hubog ako ng pasakit. Mula pa ako sa ilalim ng kadiliman, matupad lang ang aking misyon. Na libro niyong lahat ang maging ilaw ng kaapu-apuhan niyo sa madilim nilang panahon. At nandito pa ba sa pagkukumpara ang ating leksyon ng mataas sa dimensyon sa napakababa? Na kahit ikay nasa aking ibaba, hindi mo ko mahihila pababa. Baka tapak-tapakan ko lang yung komedyante mong muka hanggang madurog ang iyong mga ngipin at doon lang ako matutuwa. At inyong ikatutuwa, pagtapos ng battle namin ng pambansang Mongoloid na si Jonas, ay isa na siyang manlilikha. Pagkat ang industriya ay napasa itaas upang gawing tunay na kawal ang aking mga nasa ibaba. Mababa! Taos ang puso ko, hindi lang halata. Tapos ginaganyan mo ko. Ginaganyan mo ang iyong tagapagligtas. Na kung saan pag magbibigti ka na, ako rin naman ang bubulong sa'yo na wag Jonas. Wag Jonas. Mas maangas kung mamamatay ka na naglaslas. Sabay buka ng iyong sugat. At sa iyong ugat padadaluyan ko ng gaas. Bago kita dalhin sa dagat-dagatang apo. Wait. Boss, baka trip mo. Liempo, pwede ka munang tumapyas. Bago ko to dalhin sa dagat-dagatang apoy. At masusunog kang walang tapyas. Galit ako sa'yo sa personal. Sa totoo lang. Pagkat may isa akong kaibigan sa bulihan na ginawa mo ng kadiliman, humingi sa'yo ng payo sa bigat ng nararamdaman. At ang sabi mo ay, tawanan mo na lang. Ganyan ang binibigay sa inyong mentalidad ni Jonas nang hindi nyo alam. Tapos, itong may bigay, wala ring alam na buhay mo ang kapalit ng pagbabako mula silang. Hindi ka na makakaahon at tikim ang bibig pagkat ako nang magpapaalam na huling battle mo na tong ahon, dito ka na magpapaalam kasi walang maghahanap sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Sino ka ba? Pesteng batukan ka lamang sa Cavite. Sa Cavite, kaya ko tong patayin sa paghipo ko lang ng bigote. Ito'y hatol na garote. Sa isip bata kung magmaoy, pag yung sakit niya inatake. Komedyante ka ba naman sa entabladong ito, pati sa totoong buhay, ikaw ay komedyante? Magkakasakit ka talaga sa emosyon, patungong depresyon pag hindi ka balanse. Nakakasabay pa ba ang aking mga estudyante? Sa mahalagang aral at gintong aral ng ating klase para hindi kayo maging ganito. Pagkat sa hinaharap mo, sa pagiging ama mo, sa mga magiging anak mo, ang panonood sa'yo ng iyong mga anak ay siyang magiging karma mo. Ay, gago. Kaya nagbayad ng matrikulang mga magulang nyo para hindi kayo maging ganito. At kung hindi kayo magiging ganito, yun ang tunay na panalo ko. Iksona, pinakita yung kilikili nung gago. Akala mo talaga yung kilikili di mabaho. Tumakbo pa, nagkaroon ng red, may field, eyes and my vein, may vein o may game, gago. Tapos? Welcome home, anak! Welcome mo, anak! Ulul! Sabi mo. Sige dyan! May homework pa. Yung kay MR Industria, ang natripan ko dito, yung isang buong round niya kasi,
Parang ano siya, hindi siya per punchline eh. Ano siya, buong round niya theatric. Tapos napakaganda lang din nung isang pinakabuod niya, although sobrang haba lang din talaga ng oras na kinakain. Pero ang ganda kasi nung yung kung paano niya ikinukwento na para ibagsak yung punchline kay Jonas, yung panalo ko kung hindi niyo mapapanood yung gantong laban, ay yung gantong klaseng tao. Masyado nga lang siyang mahaba, na totoo lang, pero kasi isang buong istorya kasi yung round 2 niya na pwede talagang kainin o talunin ng punchline count. Kasi nga, rap battle pa rin to. Ibang estilo ni Emar, iba estilo ni Jonas, pero para sa akin, okay yung round 2 ni Emar, mas okay to kaysa sa round 1. May mga napakahaba nga lang ng setup para ibagsak doon sa magandang punchline. So maiisip mo siya na isang buong istorya siya na parang kinuwento muna tapos ibibigay sa iyo yung pinaka punchline sa dulo. Okay siya para sa akin, mas okay sa round 2 ay sa round 1 niya. Anyway, pakinggan muna natin Jonas round 2, tara. Pahig kayo, maging ganyan kayo. Taas kamay, pahig maging ganito. O kita mo, tinatanggi ka ng mga estudyante. Siya nagtaas ng kamay. Taas kamay, pahig maging ganito. O kita mo, tinatanggi ka ng mga estudyante mo. Tangina neto ang putak. Tangina mo. Ang hirap neto yung million views, pre. Sige, pakilala natin siya. Siya si Emar. Ganto siya magbitaw ng mga sinulat niya na letra. Teknik niya ay technical pero nagtutunog komedya. Akala mo maganda tangaan sakit mo sa tenga. Pag gumaganto ka na para kang si Squidward punyeta. He, 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 he. Ano ba naman to? SpongeBob? Okay yun, ganda dun. Akala mo yung ginagawa mo ang galing? Tanga, ang pangit mong kasama sa caroling. Isipin nyo, kasama nyo to sa caroling. Isipin nyo ha. Ito siya. Sa may bahay ng aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig na siya'y naghari. Ako'y namamas kong may sapi. Yan, dito malalamangan ni Jonas si Emar eh. Sa mga haymaker na ganito. Tsaka sa mas epektibong jokes. Para lang maging kakaiba kung ano-ano ginagawa nito, putang ultimo si Twen napapangitan sa style mo. Ninipisan yung boses tapos mananakot sa dulo. Ganyan na ganyan yung nakasabit kay Taguro. Yung mga sulat mo matalinhaga, kaso nawawala ng forma. Dahil sa melodiyang pinipilit mo ng sobra, hindi tugma sa pagdura yung mga tula mo at mga obra. Para kang nagsuot ng tuxedo, tas tinernuhan mo ng bota. Ako, simpleng joker. Pero mga sulat ko nakametro. Mga sulat ko'y sukat, mga tugma ko nasa tiyempo. Mapamay beat o akapela, mga pyesa nakapwesto. Kaya kong magpatawa habang parap pa rin yung tempo. Kaya di ka pa din magaling kapatid, kita-kita naman sa galawan. Kahit mag-rap tayo magdamagan, baka mamatay ka lang dyan kinabukasan. Kasi Emar naman, Emar ka lang, Emar ka ng kalupitan ay ako. Paano mo ko tatalunin Ganda nun. Emar naman, Emar ka lang, Emar ka ng kalupitan ay ako. Putang ganda nun. Magaling kapatid, kita-kita naman sa galawan. Kahit mag-rap tayo magdamagan, baka mamatay ka lang dyan kinabukasan. Kasi Emar naman, Emar ka lang, Emar ka ng kalupitan ay ako. Emar naman, Emar ka lang, Emar ka ng kalupitan ay ako. Pukong inang ganda nun. Ang marka, Emar ka. Paano mo ko tatalunin para matatakotin matagal na takot ang ina mo? Pag ginabaan ko pa to, malamang. Makinig at mabilib ka na lang. Kung paano ko ginagawa to, hindi mo magagawa to kasi nga ikay mahinang nilalang. Kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Tangina, kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Kasi, kaya wag mo sasabihin sa akin na yung sandata mo matalim. Kung yung GL nga na parade choke na tol, binadibag ka pa rin.
Kung yung GL nga na panay choke na, binadibag ka pa rin. Oo, tinalo ka ng panay starter. At ang mas masakit dun, brother, binasic niya yung industriya, mas tumodo siya sa ice water. Sino nga namang gaganahan sa mga ganitong kalaban na ang laging mga linyahan, kamatayan at kadiliman, multo-multo, mga demonyo, espirito, tas iba wordplay. Yan ang dahilan kung bakit yung mga tiip nyo 12K. Masyado ka nakatutok sa himig, akala mo maganda pre. Tinutulugan ka na ng mga tao, hinihili mo kasi. Aha. Kaya kung akala mo ito'y style clash na battle, ulul, ito ay aking pagtatanghal. Kaya wala akong paksa judge. Ako lang magpe-perform, tatayo ka lang dyan bilang props. Ah. Pero bibigyan pa rin kita ng oras, di naman ako madamot parts. Sige, sabihin mo na sa kanila yung mga hinanakit mong nakabars. Ayun, iba talaga sa live. Iba rin sa ano. Mas nakuha ni Jonas pa rin para sa akin. Sobrang, yung kay MR Industria kasi isang buong kwento. Kay Jonas, mas maraming punchline pa. Jonas pa rin. 1 and 2, Jonas. Round 3, pakinggan natin. MR. Birch Tree Adult Ganda ni Boost. Beo. Adult level nutrients you can afford every day. Experience more Yeah. in every mile. Ganda. You Stargazer. Ang ganda yan. Gusto ko yan. Hinanakit ko daw, hinanakit. Kung tingin mo sa lahat ng ginagawa ko isang kasalanan, mula noon hanggang ngayon, Jonas, hindi naman ako tumigil sa paglikha ng kasalanan. Ganyan lang ba magsalita? Ang makatang old school sa makabagong henerasyon? Sa katauhan mong walang pakinabang. Ganyan magsulat ang makatang old school na hindi umuunlad, isip di nagyayabong, sa salitang madali, isip mo'y walang pakinabang. Habang sangkap ko'y kasangkapan panlaban, armas sa digmaan, si Jonas panlinis lang ng inidoro, patpat na nilagyan sa dulo ng basahan. Agwat natin daang buhay, bago ka pa magsalita, makarinig, nakaakbay na sa'yo si kamatayan. Kumbaga may busal ka na sa iyong bibig, bago mo pa isiping basagin ang aking katahimikan. May sapi ka, Jonas, kaya kita hinihipan. Yung El Caviteño, mahiya ka sa balat mo sa totoong revolusyon ng Cavite at mga nagbuwis buhay. Baka sa sanggunian pala ang tuluyang ka na matuluyan at di makapagbuwis buhay. Walang unggoy na bayani tanga, pati Panginoon mo, ikinakahiya ang iyong buhay. Kaya nga hinayaan kanyang makatapat mo si Emar nang tuluyan mo nang kinitilang sarili mong buhay. Hay buhay ng isang hambog. Gigisingin ko itong tulog ng 14 at 4 na kaltok. Sa sulok ng lamesang may nakausling pako kita iuuntog. Sabay bubuhusan kita ng sukat, hihilamusan ng asin at muling iuuntog. Pati kaluluwa mo sa iyong puntod ay aking iuuntog. Pagkat lason ka sa mamayan kong hinuhubog. Kaya muli kaluluwa mo sa puntod mo ay aking iuumbog. Pakinggan nyo ang tunog ng tunay na hubog na makatang manunula. Sa makatang manunulat, ito'y mahusay lang sa pangungutya, magaling lang mang-urat, ni hindi nakasusugat. Askal na ngumunguya habang nangangagat. Mabibilauan ka lang, Jonas, sa ipasusubo ko sa iyong napakahaba kong aklat. Hindi ka matutunawan, boy. Kaya bito ka mo'y ihiwain ko't dahan-dahang ibubuklat. Pagkat mayroon akong naiwang importanteng bagay na ipinalunok ko sa iyong aklat. At yun ay ang Aklat mo aking pang-shot. Beer stub. Pagkat gusto ko lang magpakalasing, magpakalango. Dahil nung nalaman kong si Jonas ang makakalaban ko ngayong ahon,
Na-down ako, men. Na-down ako. Pairamdam ko ako ay nabigo, hindi pagkabigo dahil sa iyong husay, kundi inakala kong tunay ang aking makakalaro. Ang hinihingi ko'y halimaw na isdang oro, ang binigay mo'y insektong patango. Insektong patango? Eh nung gubat nga, buong gubat, sunog pati't magkaapit ako. Insekto, puta tanga ito kahit magkaapit ako. At yan ang pagtatapos ng klase. Ako si Emar ang inyong guro. Painggan natin ang huling banat ni Jonas, si Jonas na abno. Iba nga talaga sa live. Sa live kasi parang mas epektibo yung performance ni Emar sa akin. At the same time, hindi ganun kalakas na jokes yung narinig ko nung live na to kay Jonas. Pero dito sa monitor na to, 1 and 2, malinaw sa akin, nakuha na ni Jonas eh. Round 3, tara. Tanginang malalim sa Tagalog. Umpog. Puta, nirhyme din sa umpog. Ulol ka? Kapaulit-ulit mo sa umpog, yung rounds mo, bukol-bukol na. Ang inan yan. Wala, niloloko lang kayo. Pare, niloloko lang. Sinabi ni Idolons, pag di nag-rhyme, puta, talo na. O, talo na. Di naman rhyme yun eh. Inulit, pare. Ang ina na ito, oh. Nakakainis ka naman eh. Kala mo, walang rhyme ha? May ihabol yung gago. Round 3 na. Pukin ang ina mo ah. Kilala ko source mo. Oo, kilala ko source na ito. Kaya trivia muna tayo mga pare. Trivia muna. Alam nyo bang bago magkaroon ng MR ay may kiyal muna dati? Tama, may kiyal muna dati. Yeah! Isa sa mga tumuligsa sa mga komedyante na mabababaw ang atake. Tukso ang pambata, ang mga talata at walang sining ang sinasabi. Yun ang humulmat humubog dito sa MR mga pare. Oo, kinopya mo lang yung kiyal tol, di ikaw ang nauna. Magmula sa pananambit, pananamit at maging sa pamumuna. Sa pagpili ng anggulo, pag-aangas, ritmo at kumpas. At ultimo yung timbang niya pre, hindi mo pinaligtas. Oo, galing lamang kay kiyal yung ginagamit mong sandata. Hindi ikaw ang panday, sadyang tinangay mo lang yung espada. Kaya wag mo na kaming gaguhin, matagal ka nang may ginagaya. Di ka magiging ganap na Eugene kung wala kang Jeremiah. Wow! Ano, Damn. hindi totoo? Hindi? Putang ina, itatanggi mo pa? Puta, para kang nanghiram ng brief nun, tas inangkin mo na. Kaya yung lalim-laliman mo, MR, itigil mo na please. Hindi ka malalim mag-isip, pre, magaling ka lang mag-remix. Kaya kaya hindi ka espesyal bilang uprising. Sa grupo nyo, ikaw lang support. Sige, isa-isahin natin sila para malaman mo yung sagot. Pagdating sa horrorcore, yung plasma mas patok. Mas nakakatakot palalo yun pag natuto siyang kumantot. Pagdating sa imagery, alam mong hindi ka rin pandarag. Kasi kung usapang imagery ay mas matino sa'yo yung may sayad. Pagdating sa lyrical, pagdating sa lyrical, pare, wala ka ring magugoyo. Alam naming lahat na kaya kang sabunin ng goryo. Pagdating sa technical, wala nang dapat pag-usapan. Mas magaling sa'yo yung batas, pre. High blood nga lang. At sige, sa malalalim na salita, puta, wala ka rin kadating-dating. Kasi sa totoo lang, mas hindi natin naiintindihan si Tuweng. At kung usapan ng gulatan, tangina, yung mga pasabog mo, wala yon. Alam naming lahat, wala kang binatbat sa putok ng kanon. Sa music ka na nga lang papatok, mukhang wala ka din atang kwenta. Kasi inuungus-ungusan ka lang ng Apok tsaka Keija. Oo, stress ka lang sa grupo, di lang masabi nung isa. Magkarate ka na lang daw pare, mas makakabuti pa. Ito lang yung parang parang naumay sa pandinig ko, yung parang pagkalaban yung uprising, puro uprising din yung gagamiting reference. Medyo hindi ko siya trip. Parang gasgas na siya sa pandinig ko. Kaya siguro parang MR yun kasi narinig ko na yun nung live. O sobrang wak mo sa musika, MR pusika. Dahil sa mga kanta mo, mamamatay industriya. Kaya
Hindi ka kawalan, Emar. Yan ang nais kong iparating. Mas marami pa sa iyong matalas at mas matalim. Kaya umalis ka man o dumating, di mauubos ang magaling. Mawala man itong Emar, may industriya pa rin. Time! Yun, pwede kong itabla yung round 3 kasi may reference talaga siyang hindi ano parang gasgas na para sa akin. So pero 1 and 2 Jonas na 'yon. Malinaw. Congrats pa rin Emar, napakaganda ng pagtatanghal. Kaya lang para sa akin kung nasan mo itatanghal yung pyesa mo, dapat parang i-connecta mo rin. Round 16, day 1. Jonas versus Emar Industria. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Yeah. Congrats Jonas, congrats. Congrats pa rin kay Emar. Yun nga, medyo kinulang lang dahil depende talaga sa pagtatanghalan yung gagamitin mong pyesa. Yon, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan ng tagasan. Syempre, comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin. Susunod na reaction video. Salute para sa mga balut!